ang pantig gaya ng Tintin, Bumbum, JJ at Lele, inaaliwan at nakaagaw ng atensyon ng isang British journalist. Narito ang report ni Tia Arcangel. Edad na 10 round at walang nakikitang kakaiba sa kanyang palayo si Rapta o Rafael Adrian Garcia sa kanyang birth certificate. Ang paulit-ulit na pangalan pareho naman kasi sa mga pinsang sina Chinchin at Jojoch at kapitbahay na si Pau Pau. My parents made it and I should keep it. It sounds like fun. Pero ang palayo niya, bagay pa kayang gamitin hanggang pagtanda niya. Kung tutusin, talagang hilig na yata ng mga Pilipino ang pag-uulit ng pangalan bilang palayaw, gaya na lang ng An-An, Tintin, Let-Let, May-May, Yeye, Jan-Jan, at Jon-Jon. Sa telebisyon, napapanood ninyo ang ating kapusong si Dingdong. May tunugong, Bongbong, at ang kalulutang lamang na si Ping. Pero kung paulit-ulit na pangalan bilang palayaw lang ang pag-uusapan, trending si Noynoy. Isa ito sa mga napansin ni Kate McGowan, isang British journalist, na sumulat ng artikulo tungkol sa nakakaliw daw nating paraan ng pagpapangalan. Pati pangalan ng mga kapatid ni Pinoy na sina Pinky at Balsi palaisipan daw para kay McGowan, at marami pa raw katakataka sa pagbibigay palayaw ng mga Pilipino, tulad ng pagpangalan sa araw ng linggo gaya ng Monday at Tuesday o kaya naman pati sa panghimagas. Kung sa ibang bansa raw, posibleng maging tampulan na ito ng tukso, pero hindi sa Pilipinas, kung saan may matanda ng tinatawag pa rin baby at biroan ng lahat ng pamilya, merong Tito Boy. Kung ang paulang hilig dito, likas daw ang pag-ulit ng pantig o salita sa Austronesian language, ang pamilya ng lengguwahe sa Timog Silangang Asya at Pasipiko. At kapag nahaluan na ito ng kulturang Pilipino, ang resulta, mga pangalan tulad ng Jingjing at Tonton. Nandun na rin yung humor, no? Yung pagiging, yung mga, yun, so, pumapasok din siya talaga doon. Para sa unang balita, PR Kang Health Report.